So meron dumayo sa atin mga katropa sa shop, galing pa sa Zambales yung customer at dumayo dito sa Lingayen para ipagawa yung kanyang ABS NMAX version 1 mga katropa, at ang gusto ni boss i-convert na lang sa non-ABS yung kanyang motor dahil nga siguro nakapagtanong siya sa iba, medyo may kamahalan yung pagpapagawa ng ABS o may kamahalan yung buong module ng ABS kapag papalitan. Bukod sa pinoproblema ni boss yung kanyang ABS, ang isa pang problema ng motor niya mga katropa, yung kanyang speedometer hindi gumagana. At syempre kapag hindi gumagana yung speedometer ng ating NMAX, aasahan mo na yan kapag tumakbo ka na medyo mabilis, hindi maganda yung performance ng takbo, parang hinihila ka or hindi siya tumutuloy yung takbo niya, hindi nag-high RPM, palyado. Kasi nga yung kanyang speedometer hindi gumagana. Isa rin sa problema ng motor ni boss yan. Tapos yung kanyang ABS indicator, palagi na lang nakailaw. So isa rin sa pinoproblema ni boss yan. Syempre pag nagmamaneho ka, palagi nakailaw yung kulay orange yan. Minsan yung iba naiiritan tignan. Kaya gusto ni boss mawala yung kanyang ABS indicator at bumalik yung kanyang speed sensor. So yung motor ni boss mga katropa, pinapagawa niya na ito sa Zambales at ang mekaniko sa Zambales nagpabili kay boss ng speed sensor. Ito yung lumang speed sensor niya. Nagpabili siya ng speed sensor kay boss para daw gumana ata yung kanyang speedometer. Pero nung sinalpak nila yung bagong speedometer ni boss dito, ito yung bagong bili ng speedometer, hindi pa rin gumagana yung kanyang speedometer. Friends, ikutin nga natin yung gulong. 140 uli. Boss, din na mga boss. Sige. Okay. Okay na. So hindi gumagana yung speedometer ni boss mga katropa, at ang purpose ni boss dito sa kanyang pagdayo sa ating shop, gusto niya i-convert na lang sa non-ABS yung kanyang motor. So kung napanood nyo yung unang video natin tungkol sa NMAX version 1 na from ABS, ginawa natin yung non-ABS yung NMAX version 1. Pero yung unang video natin, ang ginawa natin doon, nagpalit ng buong computer box na pang non-ABS. Nakabili na kasi si boss ng computer box na pang non-ABS, kaya yun na yung ginamit natin sa video. Pero sa video na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bypass ng NMAX version 1 na ABS, gagawing non-ABS, na hindi na kailangan bumili ng computer box at hindi na kailangan gumastos ng malaki para mapagana natin yung kanyang speedometer. Ipaalala ko pala mga katropa na bawal itong gayahin sa NMAX version 2. Ang wiring na ito ay para lamang sa NMAX version 1. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto na yung motor ni boss mga katropa. Inalis natin yung buong headlight assembly, pati dito sa gilid. Inalis natin yung sidings niya. Yan yung tinanggal natin. So heto yung ating ABS mga katropa. Ang una natin gagawin para ma-bypass natin ito, aalisin natin yung socket ng ating ABS module. Heto yung socket ng ABS module mga katropa. Ang gagawin nyo, i-unplug nyo yung socket ng ating ABS. Tatanggalin nyo yung mga wiring dyan. At hindi nyo na ikakabit yung ating socket sa mismong module kasi nga iba-bypass na natin ito. So itong ating ABS module, dyan na muna yan. Huwag nyo na tatanggalin. Ang kailangan nyo lang gawin, alisin nyo yung socket. Pero yung kanyang mechanism, yung module mismo, huwag nyo na papakailaman yan para hindi tumagas yung ating brake fluid.
Pagkatapos nating maalis yung ating ABS socket mga katropa, ang susunod na gagawin natin, kailangan alisin muna natin yung ABS indicator dito sa ating panel. Kung mapapansin nyo, pag sinusi natin, mayroong nakalagay na ABS dyan. Hindi yan matatanggal at hindi yan maaalis hanggat hindi natin winawiring. So yun muna yung unang gagawin natin. Tatanggalin muna natin yung ABS indicator doon sa ating panel. So dito sa socket ng ating ABS module, hanapin lamang natin dito yung wire na white na mayroong lining na blue. So heto yung wire na yan mga katropa, yung white na mayroong lining na blue. Yung white na mayroong lining na blue dito sa socket ng ating ABS module, heto mismo yung wire ng ating ABS indicator doon sa ating dashboard panel. So pagkatapos nating mahanap yung white na mayroong lining na blue, ang susunod nating hahanapin dito sa socket ng ating ABS module, hanapin natin dito yung pure naman na black wire. Yung pure black wire, ito naman yung mismong ground ng ating ABS module. So ang gagawin natin dito mga katropa, pagkatapos nating mahanap yung pure black wire, ang gagawin natin yung white na mayroong lining na blue at yung black wire, yung ground mismo ng ating ABS module, pagsasamahin natin silang dalawa. Parang ganito, pinagsama natin yung black wire at yung white na mayroong lining na blue para mapasukan ng ground yung ating white blue wire at mamatay yung ating ABS indicator doon sa ating dashboard panel. Pagkatapos nating mapagsama mga katropa, balutin natin ng electrical tape. So heto na yung wire natin, yung black wire at yung white na mayroong lining na blue, binalot na natin ng electrical tape. Kapag sinusi natin yung ating susian, kung mapapansin nyo, hindi na umiilaw yung ating ABS indicator dito sa ating dashboard panel. So pagkatapos nyan mga katropa, ang susunod na gagawin natin kung paano naman natin papaganahin yung ating speedometer sensor. So para gumana yung ating speedometer, gagamit tayo dito ng speed sensor na pang Honda. Pwede kayong gumamit ng Honda Click 125 na speed sensor. O kaya naman po pwede kayong gumamit ng pang Honda Beat na fuel injected na speed sensor. So heto yung itsura ng ating speed sensor. Ang gamit ko dito mga katropa, pang Honda Beat na fuel injected. Bukod sa speed sensor mga katropa, kailangan din natin ng socket ng ating speed sensor. Sa socket ng ating speed sensor, meron tayong makikitang tatlong wire. So itong wire nito mga katropa, heto yung standard coding ng socket ng Honda Beat fuel injected na speed sensor. So dito meron kayong makikitang kulay gray na wire, mayroong pink wire at mayroong light brown wire. Yun nga lang mga katropa, minsan kapag bumili kayo ng socket ng speedometer sensor, hindi pare-parehas ng coding ng wire na mabibili natin. Minsan kapag bumili kayo ng socket ng speedometer, iba yung coding na wire na mabibili nyo sa coding na wire na ginagamit ko dito sa video. Pero kung gusto nyo bumili mga katropa ng parehas ng coding na ginagamit ko dito sa video, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng ating video description kung saan makakabili ng original na socket ng speed sensor ng Honda Beat fuel injected. At syempre, ilalagay ko na rin sa baba ng ating video description yung link ng ating speed sensor na Honda Beat fuel injected. So yung dalawang item na ito mga katropa, iiwan ko yung link sa baba ng ating video description. I-click nyo lang yan at mareredirect na kayo sa legit na seller na nagbebenta ng ganitong klaseng item sa Shopee o Lazada. So heto yung lumang speed sensor mga katropa at inalis natin ito sa bandang bahaging harapan ng ating motor. At ang ilalagay natin dito mga katropa o yung i-modify natin dito yung speed sensor ng Honda Beat fuel injected. So dito sa pinagtanggalan natin ng speed sensor mga katropa, kung mapapansin nyo, heto yung stock na butas ng ating speed sensor at dyan natin ilalagay yung ating speed sensor ng Honda Beat fuel injected. Pero ang problema rito mga katropa, yung speed sensor ng Honda Beat fuel injected medyo malaki yung kanyang speed sensor at hindi siya magkakasya doon sa butas o doon sa dating butas ng ating speed sensor ng NMAX version 1. Kaya ang mangyayari dito, i-modify natin yung butas ng ating bracket. Bukod pala dito sa harapan na pag-modify ng ating speed sensor, pwede nyo rin gamitin yung bandang likuran ng ating speed sensor. Pwede rin na doon kayo magbutas, doon nyo i-modify yung ating speed sensor ng Honda Beat fuel injected, doon nyo ilalagay, walang problema. Pwede nyo rin ilagay doon sa bandang likuran or pwede nyo rin ilagay dito sa bandang harapan. So walang problema at walang kaso yan. Ang importante rito, yung tamang pagwawiring ng speed sensor para gumana yung ating speedometer. So iba't ibang diskarte mga katropa para ma-modify natin yung butas ng bracket ng ating speed sensor. Yung unang magiging diskarte natin, kung mayroon kayong pangbutas, mas maganda kung mayroon kayong talim ng barena na pang port. Ang unang diskarte dito mga katropa, ipoport natin itong butas na ito hanggang lumaki itong portion na ito. Hanggang
hanggang magkasya yung ating speed sensor ng Honda Beat fuel injected. O kaya naman, pwede rin naman kayong magtabas na ganitong diskarte na kasing korte ng kasing laki ng sensor ng ating Honda Beat na fuel injected. Pwede nyo tabasin itong bracket na ito. So nasa inyo na yung mga katropa kung paano nyo gagawa ng paraan. Ang importante rito, may modify natin yung bracket at mapagkasya natin yung sensor ng Honda Beat fuel injected. So heto na yung speed sensor natin na bago, naikabit na natin, pati yung kanyang socket na ilagay na rin natin. At heto naman yung socket ng ating ABS module. Dito tayo kukuha ng wiring doon sa bagong speed sensor natin, diyan tayo magwa-wiring. Tapos heto naman yung lumang speed sensor ni boss mga katropa. Aalisin na natin to. Yung kanyang lumang speed sensor, kung tutuntunin mo yung kanyang wire, naka-strap siya sa hose ng ating brake fluid. Dito, nakagapang siya dyan. So, ang gagawin natin dito mga katropa, yung wire ng ating speedometer socket sensor, dudutungan natin ng wire yan at ipapagapang natin dito sa hose ng ating brake fluid kung saan nakagapang yung dating sensor papunta sa socket ng ating ABS module. So, tatlong wire yung ipapagapang natin kasi dito sa socket ng ating speed sensor, tatlong wire yung nakalagay. I-estimate nyo na lang yung haba papunta doon sa socket ng ating ABS module. So umpisahan natin yung pagwawiring natin dito sa kulay gray wire ng ating socket ng speedometer sensor o yung pinakababang wire ng socket ng ating speedometer sensor. Ito yon yung gray wire. Yung gray wire ng ating speedometer sensor mga katropa, ito yung positive supply ng ating speedometer sensor. So yung gray wire ng socket ng ating speedometer sensor o yung pinakababang bahaging wire ng ating socket ng speedometer sensor, ilalagay natin ito sa accessory wire ng ating ABS module. So dito sa socket ng ating ABS module, hanapin lamang natin dito yung brown na mayroong lining na white. So heto yung brown na mayroong lining na white. Yung brown na mayroong lining na white ng ating ABS socket module, heto naman yung pinaka-accessory wire ng ating motor o positive supply ng ating ABS module. Diyan natin ilalagay yung kulay gray wire ng ating speedometer sensor. So heto na mga katropa, yung brown na mayroong lining na white ng ating ABS module socket o pinaka-positive supply ng ating ABS module. Diyan natin nilagay yung gray wire ng ating speedometer sensor. Ito yung ating gray wire ng ating speedometer sensor. So ang susunod na wire mga katropa, itong pink wire ng socket ng ating speedometer sensor o yung pinakagitnang bahaging wire ng ating speedometer sensor. Yung pink wire ng ating speedometer sensor, ito mismo yung pinaka-signal ng speedometer sa ating dashboard. So dito sa socket ng ating ABS module, hanapin nyo lamang yung pure white wire, yung walang stripe, purong puting wire dito sa socket ng ating ABS module. Diyan natin ilalagay yung pink wire ng ating speedometer sensor. So heto na mga katropa, yung pure white wire ng socket ng ABS module. Diyan natin nilagay yung pink wire ng ating speedometer sensor o yung pinakagitnang bahaging wire ng ating speedometer sensor. So ang susunod na wire natin mga katropa, yung light brown wire ng ating speedometer sensor o yung pinakataas na bahaging wire ng ating speedometer sensor. Ito yung mismong ground wire ng ating speedometer sensor at ilalagay natin ito sa ground wire ng ating motor. So dito mga katropa, sa socket ng ating ABS module, hanapin natin dito yung solid na black wire. Yung solid na black wire, yun yung mismong ground wire ng ating motor. Kung maalala nyo kanina, yung solid na black wire at yung white na mayroong lining na blue, pinagsama natin silang dalawa. Diyan nyo rin isasama o dito rin natin ilalagay yung light brown wire ng ating speedometer sensor para masupplyan siya ng ground wire. So heto na mga katropa, yung black wire ng ating ABS module. Diyan natin nilagay yung ground wire ng ating speedometer sensor o yung light brown wire ng ating speedometer sensor, yung pinakataas na bahaging wire ng ating speedometer sensor. Heto yon. So tapos na tayo sa ating pagwawiring mga katropa. Ang susunod na gagawin natin, i-organize natin yung bawat wire ng ating speedometer sensor. Silyaduhan natin ng electrical tape at i-strap natin doon sa gilid ng ating hose ng preno kung saan nakalagay dati yung ating speedometer sensor. Doon din natin siya ipapagapang. I-organize natin mabuti para iwas grounded.
So heto na pala mga katropa yung final na pag-organize natin sa ating speedometer sensor. At saka nga pala mga katropa, kung sakaling hindi accurate yung reading ng ating speedometer sensor, pwede nyo pang i-adjust yung ating speedometer sensor. Maaari nyo i-dikit doon sa display ng ating speedometer sensor para umaccurate yung reading, or maaari nyo i-atras, depende sa inyo, timplahin nyo na lang, or i-adjust nyo yung butas para may adjust nyo ng pataas pababa yung ating speedometer sensor hanggang makuha nyo yung pinaka-accurate na reading ng ating speedometer sensor. So heto yung final na ginawa natin mga katropa sa wire ng ating speedometer sensor. Doon ko pa rin siya pinadaan sa dating dinaanan ng ating speedometer sensor, at yun naman yung socket ng ating ABS sensor. Huwag nyo nang ilalagay yung ating socket sa ABS module. Isilyado nyo na ng electrical tape yun at ilagay nyo na sa isang tabi. So pag sinusin natin yung ating motor, kung mapapansin nyo, hindi na umiilaw yung ating ABS indicator sa dashboard panel ng ating motor. Tapos kapag pinaikot natin yung gulong, tropa, paikutin mo yung gulong tropa, gagana na rin yung ating speed sensor. Okay, 140. Oh. Boss, i-route test muna natin kung normal yung ano niya, yung speedometer niya. Tropa, i-route test mo muna, tapos tignan mo yung speedometer niya kung aakyat ng 10, 20, 30, 40, 50. Sige, i-route test mo muna. Good. Okay na boss. Ryan, sassemble na lang to ha. So yun lang mga katropa kung paano mag-convert at mag-bypass ng ABS na NMAX version 1 converted to non-ABS, at kung paano paganahin yung kanyang speedometer na hindi na kailangan gumastos ng malaki at hindi na kailangan magpalit ng computer box ng ating motor. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.